Ako pala si Ernie Tayong. Tapos I'm working in Pure Gold as visual artist supervisor. Ito sa Bacolod. First time ko nag full marathon. Ako si Albert Leocadio, age 41. Hindi ko na, nakalimutan ko na kasi. Ito yung age ko eh. Nag-stop na ako sa 21 eh. Passion, technical support, IT. Ako, Ian Balonso. 29 years old. Sa BPO company. Midship. Okay, my name is Carmela. I'm 30 years old and my job is basically I'm like an assistant broker in a trading market. Start na lang run namin. Eto na to, wala na tong urungan. Pakikisabay muna ako sa mga ka-team ko kay Ruby. Ayun o. Asan na yung kasama natin? Mamaya, away na kayo. Habang nakakasabay pa. Mamaya, iiwanan na ako itong mga kasama ko. Kasamahan nyo kami sa buong run dito sa mga matagal nating hinihintay na
yung Bacolod Mascara Marathon. Gaya ng lagi kong sinasabi, what is the best way to go around any place but to run a marathon? And this morning we will be doing it here sa Bacolod. Let's go! Bodybuilder ako dati sa gym. Tapos, sa gym kasi merong, di ba may treadmill doon. Tapos yung treadmill per schedule. Eh nakaschedule dapat ako. Biglang may naagaw ng schedule ko. So ako dapat nung tatakbo doon. Since meron nung nauna, nag-decide ako sa labas na mag-cardio. Yung nun, after nung yung contract ko sa gym, nag-ano lang ako, nag-run na lang ako sa paligid ng gym sa labas. Tapos masarap pa rin tumakbo. Mas gusto ko endurance ng running kasi sa bodybuilding. Binigyan ako ng company ng relo, Fitbit pa. Tapos yun, hindi na nag-start yung running. Project kasi mayroong silang program nun na parang ang fit program. Tapos yun yung way nila para ma-record yung mga activity namin through watch. Nag-work ako sa SM way back 2014 and from there, nag-start na ako mag-running since si SM palagi siyang may yearly, anong tawag mo dyan, sport fest. And ayun, ako yung laging nilalagay sa 3K marathon. Pero before that, nag-run na ako. Pero yung parang with sisters lang, parang bonding sa mga ate ko. Kailan ba? 8 years ago o 10 years ago. Pero hindi dati kasi parang 3K lang, gano'n. Tapos, nag-gym ako. Yun yung gym dati. Kasi former meron akong na-diagnose ako as mild diabetic, kaya kinarir ko yung marathon kasi sabi ng doktor, I need full exercise. So sabi ko, ba't hindi? Hindi ko gawin tong hobby na lang itong marathon para health conscious na rin. 10 kilometers into the run. Ito. Tumatakbo pa rin tayo. Hindi ko na alam kung anong lugar to. Madam, good morning. Taga dito mo kayo? Hindi po. Hindi. Taga saan kayo? Manila. Manila rin. Ayun. May kasabay pala tayong dumayo rin. Kailan kayo dumating? Kahapon lang. Kahapon. Saan sa Manila? Las Piñas. Las Piñas. Ito ba kasi sa alam na kung nasaan na tayo. Sir, morning. Taga dito po kayo? Hindi. Ay, hindi. Tayo rin. Taga saan kayo? Kabangkalan. Kabangkalan? Saan yun? Order Negros. So dito rin? Oo. Anong lugar na po ba to? Silay. Silay? Okay. Sa yung airport doon, ano? Patong airport. Silay Airport. So parang airport road din ba pwedeng tawagin to? Oo. Ayun. So, Silay pa rin pala to. Airport road. Tawag dito, Circumferential Road. Ayun. Circumferential road. So, dito na tayo sa Circumferential road. Halos nakaka 1/4 na tayo ng ruta. At may ilaw-ilaw ako nakikita ron. Tingin ko yun is pangatlo or pang-apat na hydration station kung di ako nagkakamali. Kasi parang it has good benefits sa akin, parang sa mental health, tapos kapag na-edit naman yan, no? Okay. Ayun, good for mental health, tapos good for sleeping. Na-realize ko na parang pag lagi ako tumatakbo, much better yung sleep ko. Tapos, ayun, maraming mga nakilalang running friends sa running community. Pang na-challenge ako sa kung hanggang saan yung kakayahan ng katawan mo kapag tumatakbo ka. Simula ako sa 5K, tapos pag madali na 5K, 10K, pataas ng pataas, may 21K, tapos nalaman ko may ultramarathon pala. Nagsimula ako, ultramarathon talaga umpisa hindi naman marathon. Puro ultramarathon. Kasi yung batch namin, yung member ako sa isang running team, usong-uso uso pa nun, uso sa kanila yung ultramarathon. Puro ultramarathon, marami akong ultramarathon talaga.
Lately lang ako nag short distance nung pandemic lang. Walang na pwede pa na mag 10K, may 5K. Lately lang ako nag 21K, puro long distance talaga ako. Long distance endurance lang talaga ako dati. Puro 50, 85, pinakamalayo ko sa road 120. Tapos nung naumay ako sa 120 na road, nag-trail ako. Train na rin ako ng mga marami na akong 50K na trail na ultramarathon. Mas mahirap mo ibang level naman pag trail. So, nung una lang, papayat lang talaga. Kasi tumaba ako nun eh. Ayun. Kasi nag-ano na ako sa kanila, sumasama na ako. Di ba wala lang ibang gagawin, sarado ang gym. So ayun. Tapos lumalabas kami kung saan. Hindi, yung sama tayo, balagbag, yung mga gano'n. Nagkakahiyaan kung saan, tapos nagpupundok kami. Well, dahil sa mga grupo sa Neopolitan, nagka-interest ako kasi nakikita ko yung mga achievement nila eh. Kaya na-inspire ako. At sumana nang tinanggap nila ako to join the group sa runners group. Yun, nagka-interest ako sa pagtakbo. Isa sa mga reasons kaya mayroon tayong daladalang headlamp dahil sa ganitong kalsada, walang ilaw. Taga dito kayo, sir? Taga dito kayo? Oo. Saan na ba tayo? Malapit na tayo doon sa ano to? Baltic ba yun? Yung Baltic, yung U-turn? Oo. Oo nga, kasi 16.8 kilometers. Meron pang 4 Yun. mahigit. Oo nga, para sa half marathon. So yung U-turn, base dun sa organizers kanina, or in-announce kanina ni Stephen. Shoutout Stephen, nakita na naman tayo dito sa Bacolod. So yung U-turn natin is sa may Baltic. And that would complete the half marathon. At yun, grabe, ang ganda dito. Hindi ko alam kung ano nakikita nyo sa camera, pero madilim. Ang oras na ba? 3:28 3:30 ng madaling araw. At nandito na tayo. Naalala ko yung night ride tayo papunta ng Baler. Masaya, especially nung first day natin since parang bago, 'di ba? Ano siya? Masaya siya kasi ibang lugar naman yan. Hindi na siya usual na MOA lang tapos trike. Kasi yun yung madalas na takbuhan. Ito, bago siya sa akin. Maraming mga pasyalan, saka yung first time na adventure na tumakbo out of town. Ito na ang ating halfway mark after 21 kilometers. Akin nga may lechon. This is water. Parang gano'n ko pang ngayon. Yes, water. Yeah? 130. Bah. Kailangan ito yung lang? 130 ko anak. 230? Dala na kaon? Bawi kaon gali. 21.3 ako. 21.3 yan ang lakon? Pagbalik 3 hours, 5 hours 30 na. So, kakaikot lang natin dun sa may halfway mark ng half marathon. Ito. Takbo na ulit para sa next half ng ating full marathon run. Chibog konti. Merong lechon, tubig, tapos hindi ko na kung ano prutas yun, parang pakwan. Oo, pakwan yata yun. At least para mabuhayan lang ng konti after ng 21 kilometer run.
Okay yung ano, at least kahit pa bukod sa running natin, mayroon tayong pasyal. Mas grabe yung ruta, akala ko madaling lang yung ruta na ano, ng 42 kilometer na ano, na race na to, yung pala, mayroon pala ano, puro ahon pala. Buti na lang yung sa training, kahit paano, nag-ano kami, hindi na Kuya Bong, nagsasabi ako na ano, isingit namin yung mga ano, mga elevation training, naglubas kami ng NIO na flat na route. Nagano kami sa labas, naghanap kami ng mga uphill repeats para ano, para paghandaan yung ano. Sabi ko nga sa kanila dapat di mo anticipate na laging flat yung ano, dapat malakas din baga mo kapag dating sa ano, sa mga uphills para hindi ka maglalakad talaga totally. Pag may uphill, at least handa ka na ano, hindi mo na iindahin masyado. Yung ano, yung start tsaka finish line kasi ang lively ng ano, ang lively ng mga tao doon. Tsaka yung mga aid station nila, ano sila, buhay na buhay, yung AS. O parang pesang-pesa talaga. Favorite ko yung ano, yung dumaan ka ng tubuhan kasi itong Negros ano siya yung agriculture niya ay puro tubo ang kanilang farming. Hindi ko makakalimutan. I think I ran like I walk like 1 kilometer. Kasi hindi talaga ako nakapag-training. Ang training ko lang is parang good for 21 kilometer kasi parang kinapos din ng oras since na busy. Tapos naman, pero ang daming lakad talaga. Tapos nung along the way, may mga nakakasalubong na lang ako, parang hinahatak na lang ako, "Ma'am, let's go, kaya mo yan, ma'am, sabay ka sa amin." Alright. 32 kilometers. So yung nadaanan natin kanina, yun yung halfway mark or U-turn ng 21 kilometer na runners. At yun, merong mga pagkain. Nakakuha tayo ng itlog, chocomucho, saging. Pangdiin na natin para sa last remaining 10 kilometers ng marathon. At ayun, maliwanag na. Kita na natin yung paligid. Kita na natin yung tubuhan. So, main produce ng Negros tubo. Kaya anong nabanggit sa museum kahapon. Kung hindi nyo pa napapanood yung video na yun, check nyo na lang din yung link sa description sa baba. Educational yung tour na ginawa natin kahapon dito sa Negros habang nagpapalipas ng araw para sa pagdating ng araw na to. Ay lang! At yun na nga, sabi doon sa museum nung tour guide natin, isa yon sa mga reasons kaya yumaman ng probinsya nila sa centuries ago pa lang na marami na silang sugar cane. Kaya maraming mga mayayaman dito na angkan, specifically yung Lacson family nga na may bahay sa pinuntahan natin kahapon yung ruins, which hindi
hindi natin napasok unfortunately kasi sarado dahil may event, may kasal. So sayang hindi tayo nakapunta. Yun pa naman yung nilo-look forward natin sa trip na to, is yung papuntahan yung ruins. But anyway, sana makabalik at makapunta ron. Sabi nga ni Ian din nung papunta kami dito on Friday, kaya daw pala tinawag na City of Smiles ang Bacolod kasi maraming tubo. Connect na lang natin siguro pagdating ng finish line kung anong ibig niyang sabihin. Alright, konti na lang, matatapos na rin tayo. At ito, dumami na yung kasabay natin. Wala na tayo sa No Man's Land kanina kasi kasabay na natin yung mga 21 kilometer natin sa kasada. Hindi na lang. Hindi na lang. "41 kilometers. 1 kilometer to go na lang. Konting push na lang. At matatapos na tayo. Ito, parang nakikita ko na yung pinanggalingan natin. Lapit ka. Tapos yung push na lang. Finish it.
200 meters. Nakikita ko na yung finish line. Konting turn na lang. Isang kaliwa na lang. At isang kaliwa. Sana umabot pa yung battery ko sa finish line. Brad. Nakikita ko lahat. Ito na, sa pagkaliwa dito, ito na ang ating finish line. And this marathon will be a wrap. Ayun o. Anong masasabi mo sa mga ibang tao na gusto o interesado na sumali sa or magsimula sa hobby ng pagtakbo? Gawin yung hobby itong marathon kasi hindi lang siya takbo kundi nakakatulong sa health mo. Kasi pag the more yan tumatakbo ka, nag-adjust yung katawan mo at pampahaba ng buhay sigurado yan. Any other sports outside running? Meron. Mahilig ako sa basketball, badminton, table tennis, mga indoor games. Thank you. Thank you. Ayun, may mga mga nakikita akong akala nila yung takbo, basic lang na takbo lang basta. Pero dapat sa umpisa kapag mag-ano sila, pag-aralan mo nila yung form, kasi running form muna kasi pag hindi mo nakuha yung running form ng tamang pagtakbo, pag bara-bara kang tumakbo, may tendency na may injury ka. Tapos pag na-injury ka, parang ayaw mo na, akala mo sobrang bad sa katawan yung running. Pero totoo mali. Ang nagiging bad sa running yung running form mo. Pero pag may running form, tapos in-apply mo yun sa running, hindi ka minimal yung injury, tapos mas may injury mo siya, yung running talaga. Tsaka yung iba kasi nagmamadali ko sumabilis ka agad. No, hindi ganun. Actually nga, dapat nga kapag may kasabihan nga if you want to run fast, you must run slow, dapat slow and long. Yun talaga yun. Tapos any other sports aside from running? Ngayon, nag-cycling din ako. Actually, yung bago mag-pandemic, bumili ako ng bike, dapat sali ako ng mga ng mga duathlon. Kaya lang nag-pandemic, yung mga bikes ko naging bike to work, naging pang bike to work na tuloy. Go lang. Push lang kayo. Try nyo lang. Kahit lang, wala kayong target, basta takbo lang. Yun lang. Kasi doon mo na mabibuild yung mo nun eh. Yung kung ano yung para sa'yo. Kung sa speed ka ba, long distance, or kung ano man. Nakapasok kami ng ruins. Kahapon kasi, nung pumunta kami dito, sarado pa. Bali ngayon, nagbakasakali lang kami na bukas. Ito, swerte, bukas. Dahil mamayang gabi pa naman ang flight namin, 8:45, boarding namin is 8 p.m. So may time kami na paggala-gala muna dito. Dahil sayang hindi natin alam kung kailan tayo sunod makakabalik. Kaya swerte na natsyempohan nating open to. At may explore natin itong ruins. Pero bago tayo pumunta ng ruins, ito. Hanap muna tayo ng mga kainan. Lunch muna tayo. Tingnan mo yung pressure mo. 4:45. 45. Takot ka ng bibig. Type ka ng bibig kayo bang? Mother